Mabuhay tayo lahat. Magandang umaga sa inyo. Galang-galang na Linda Baldos. Galang-galang na Florencio Butchabad. Senior ko po sa gobyerno, sa buhay at sa maraming ibang bagay. Director General Cayetano Padaranga. Acting Secretary Erlinda Basilio. IS President and General Manager Robert Vergara. Mr. Lawrence Jeffrey Johnson, International Labor Organization, Mr. Victorino Balais, Philippine Transport and General Workers Organization, Ms. Esperanza Ocampo, Philippine Government Employees Association, napaka-masigasig pong kinatawan, Ms. Susanita Tesiorna, Alliance of Workers in the International Informal Economy Sector, Sister Maria Bernadette Guzman, of the Philippine Association of Migrant Workers and Advocates, Mr. Vladimir Tupas of the TU's Trade Union of the Philippines and Allied Services, Mr. Edgardo Lacson, Mr. Miguel Varela, Tripartite Industrial Peace Council officials and members, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo kung minsan yung guest list para mas mahaba pa sa talumpati ko. Pagpapasensya na niyo. Nahuli po ako itong araw na ito. Alam niyo may masama akong balita kagabi. Meron ako kaming kasamahan sa partido po namin, si Mayor Ray Uy, ang napaslang po sa Samar kagabi. At inalam po natin yung kaganapan doon, tsaka yung mga detalye na kanyang pumburol. At kaya natagalan tayo kanina ng pagkarating. Anyway, marami hong binanggit kanina at siguro gusto kong malaman nyo na hindi ho tayo nalalayo sa tinatawag na sentimiento ng uring manggagawa. Lalo na po na ngayon po ako'y presidente at papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Ngayon po ay linggo. Linggo po kadalasan sa napakaraming Pilipino araw ng pagpahinga. Pinahanap ko po sa Civil Code, sa Labor Code, kailan ba yung day off ng presidente? Wala rin pong overtime pay. May konti naman ho security of tenure. Pero kaya ho talagang, sabi ko, namimiss ko nung panahon na tsak ang aking araw ng pagpahinga. Ngayon po, nakatikim naman ako last week. Good Friday po, wala pong dumistorbo sa atin. So, inihintay ko po yung susunod do, siguro January 1 ho yung susunod kong pahinga naman. Yung paliwanag, siguro gusto ko mag-respond sa ilang detalyeng binanggit ko kanina bago punta natin formal na talumpati. Sa TESDA, dagdagan na scholarships. Tama po kayo. Pagkausap po natin si Joel Villanueva, halos wala ko sa bukang bibig, nung pagsampa niya sa TESDA, ang natuklasan nila ay may 1.3 billion pesos worth of scholarships na hindi ho nagkaroon ng appropriations. In effect, kaliwat ka ng voucher ang pinumudmud nung dati namamahala, wala naman palang pondo to. Pagdating ni Joel, tulad ko ho, siya ang inaataas ang magbayad ng lahat ng utang ng TESDA. At yung pagbibigay ho ng panibagong educational vouchers, nahaharang dahil nga ho marami tumaobligasyon nito. Last time ko po siya nakita ay 2 bilyong piso na raw po ang iniwan sa kanyang utang sa kanilang audit na ginagawa. At malapit na po yata magsampa na kaukulang kaso doon sa nagpasama sa sitwasyon ng TESDA. Having said that, napaka-importante po ng TESDA sa lahat ng mga dagdag kaalaman at skills na kailangan po maituro natin. Kaya natasan po natin sa Butchabad na maghanap ng kaukulang pondo para naman talagang masuportahan ang pangangailangan ng TESDA. Yung punta ko na po dito sa formal na talumpati dahil magagalit sa atin po lahat na nagtulong-tulong mailagay lahat ng inputs dito. Pero bago ko talaga tuluyang umpisahan, hindi ho palagay ko maganda na tuwing May 1 na bibigyan ng inyong sektor ng pansin pagkatapos na magkita tayo ulit May 1. Kaya kung minumungkahi ho, minimum, baka pwede quarterly. No? Mag-usap tayong lahat. Mag-usap tayong lahat kasama na po employer sector, lahat ng ibang sangay ng gobyerno na kakailangan ni makipag-ugnayan
habang isinusulat natin at binabalangkas yung magiging labor policy natin. Okay. Ulitin ko po, natin, hindi ng administrasyon, hindi ng employers lang, hindi ng labor sector lang. Habang nag-uusap tayo, nagbabago na po ang sektor na magagawa sa buong mundo. Kailangan po maging tinatawag na, hindi pa sa English po, sorry, nimble. No? Kailangan tayo makisabay sa mga pagbabagong to para talaga naman matugunan ang mga pangangailangan ng bawat sektor na kung hindi magkakatulungan, ay wala po tayo mapapala lahat. So sa pangunguna po ni Secretary Baldos, at ako naman po ay available sa inyo dahil sabi ko nga ho sa inyo, bawal ho day off sa akin. No? Pag-usapan po natin, hubugin natin at himayin natin bawat isa ng inyong mga inilapit at idinugtong araw na to. Next year po, sana ma-report naman natin sa isa't isa. Etong problemang ito ay natapos na natin. Ito ay nabigyan na natin ng lunas. Ito ay nabigyan na natin ng solusyon. Yun po ang ambisyon ko. So, dito na po tayo sa formal. Pasensya na po kayo. Kailangan po natin mailagay sa record lahat to. Marahil po, nakasanayan na natin na ang araw na magagawa ay nagiging araw ng hindi tuwirang pagsasalita o ng bulahan. Isang araw tayong paliliguan ng papoging numero ng pamahalaan habang buong taon naman nila tayo tinatalikuran. Ibahin po ninyo ang inyong bagong administrasyon. Hindi bukang bibig ang good news namin at hindi ito nakakulong sa kung anong numero na itinutrumpeta pero hindi naman po isinasagawa. Hinahanap po namin ang lahat ng pwede namin gawin at pagkatapos ginagawa namin ito. Hindi kami nangangako ng imposibleng mangyayari o ng mga bagay na sa paglaon ay lalo lang makakasakit sa bansa natin. Halimbawa po, ang sabi ng ibang sektor, tanggalin ang oil deregulation. Ang ganda nga naman pong pakinggan. Ibalik na natin sa presyong tiyak ang presyo ng crudo. Sasabihin ng gobyerno, ibaba ang presyo ng langis at bababa nga ito. Pero paano naman po natin gagawin yan? Kung talaga namang tumataas ang presyo sa pandaigdigang merkado, saan tayo uhugot ng panustos sa diferensya ng presyong ibinebenta ang crudo at inaangkat natin? Magawa man ito, artipisyal lang ang magiging pagbaba. Bubulusok ang tanga nating dolyar, bababa ang halaga ng piso at lahat ng mga imported content tataas ang presyo. Maging mga lokal na produkto, apektado rin. Wala naman kasi tayong crudo sa paggawa ng mga plastic, for instance, at iba pang mga materyales. Kaya, sample po, bumili tayo ng buko juice. Habang nandun sa sanyog, butasin natin itas at ibuhos natin yung kanyang juice, ayos tayo. Pero pag nilagyan nyo na straw, kasama na sa tataas ng presyo. Pag inilagay pa sa plastic na kupita, imported na po yan, tataas ang presyo. Batid po ng lahat na limitado ang pondo sa kabanambayan. Kulang man tayo sa pondo, hindi tayo nagkukulang sa tamang diskarte sa paggamit ito. Inilalagay natin ang pera kung saan ito ay may pinakamalaking pakinabang. Halimbawa nga po itong pantawid pasada. Dahil hindi na kailangan pang magtaas pasahe ang mga tsuper, naibsan na rin natin ang pabigat sa bulsa ng dagsa-dagsang pasaherong papasok sa eskwela o trabaho. Ang pangunahin ko pong panata sa inyo, marangal na trabaho para sa Pilipino. Noong isang taon, eleksyon, napakarami po mga kandidato, ilan po kami naglaban bilang Pangulo, bilang Pangulo, hanggang sa kahuli-hulihang konsehal. Mga kandidato, bawat mayor, vice mayor, governor, lahat po yan ay may makinuhang manggagawa na tinuguriang seasonal worker. Mula sa mga nag-imprenta ng t-shirt hanggang sa nagpamigay polyeto. Dole na mismo nagsabi, napakaraming pansamantalang trabaho ang nalikha dahil sa eleksyon. Abay, kung ikukumpara naman talaga ang bilang ng trabaho ngayon sa noong isang taon, yung January 2010, January 2011, ngayon, halos pareho lamang ang naging bilang po nito. Natapos po ang eleksyon, pero yung trabahong dapat sana'y nawala dahil seasonal nga po, napunan natin. Ano po ba ang ginawa natin? Isa pong halimbawa. Kung dati namomroblema ang mga nursing graduates natin dahil wala silang mapasokang ospital, ngayon po halos 10,000 nurse na ang naipadala natin sa mga pinakamahihirap na barangay bilang bahagi ng RN Heals program ng DOH.
Nakapila na rin ang mga proyekto ng gobyerno tulad ng mga tulay, paaralan at irigasyon. Trabaho rin ang dulot po nito dahil ang utos po natin pilitin na maging labor intensive as much as possible to dahil job generation ang una natin pangako. Sa ngayon po, mahigit 1 milyong trabaho na ang malilika ng mga proyektong naka-enroll sa Community-Based Employment Program or CBEP. Para naman po sa mga magsasaka na madalas walang mapagkakakitaan pagkatapos ng anihan, nakalatag na rin po ang 4.23 billion pesos rice subsidy for small-scale farmers and fisher folks natin. Ang DSWD po lumalapit sa mga komunidad at sinasabi, halina po, tayo't maghanda para sa susunod na taniman. Maglinis tayo ng ilog at paligid at heto, pasisweldohan namin kayo para may panustos naman po kayo habang hindi pa panahon ng pag-aani. Kumikita na nga po sila. Nakikinabang pa ang kanilang mga komunidad. Marami rin po sa mga magsisipag ngunit mahihirap na mga estudyante ang hindi makapag-enroll tuwing Hunyo. Ang tugon natin sa kanila ang Special Program for Employment of Students or SPES na magbibigay sa kanila ng trabaho kapag bakasyon po. Ang una po nating tinatarget para sa taong ito, 80,000 benepisyaryong estudyante. Pero ngayon po, ang budget para sa SPES pinadagdagan na natin ng 168.1 million pesos sa sipag ng DBM at ng DOLE. Ang katupas po nito, dagdag na 52,000 estudyante na hindi na kailangan mamblema pa kung saan sila kukuha ng panustos sa kanilang pag-aaral. Ipagpapatuloy pa po natin ang pagdagdag ng budget para sa SPES sa 2012 tulad ng naaayon sa batas. Dagok din po ang isyu na lumalaking puwang sa kakayahan ng aplikante at sa kung ano ang bakante at kailangan trabaho ng mga kumpanya. Si Juan, nakapagtapos nga ng kolehiyo pero wala namang mapasukan trabaho na akma sa kinuha niyang kurso. Naalala po niyo yung mga kumuha ng physical and occupational therapy, nung nag-graduate, lumipat ng nursing. Nung nag-graduate, wala pa rin mapasukan. Hindi ko po alam sa ngayon kung saan sila lilipat. Sayang naman po ang ipinupuhunan ng kanyang mga magulang. Bilang tugon, inilunsad ng DOLE ang Career Guide na isang online labor market information service na magbibigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa mga sektor at trabahong in demand. Ibig sabihin po nito, meron na kayong giya kung saan kayo dapat pumasok na kurso para meron naman mas katiyakan na meron kayong papasukan trabaho pag-graduate. At magbubukas ng mas malaking pagkakataon para magamit ng mga graduates natin ang kanilang piniling kurso. Hindi lamang nito gagabayan ang mga estudyante sa pagkuha ng wastong kurso sa kolehiyo, kundi makakatulong din ito sa mga aplikanteng naghahanap ng trabahong akma sa kanilang kakayahan. At talaga naman pong mawala ang Labor Day Job and Livelihood Fair ngayong araw. Kasalukuyan itong nagaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan may higit kumulang 200,000 trabaho ang maaaring pagpilian ng ating mga kababayan. Sa katunayan, kumagawi po kayo sa Luneta pagkatapos ng ating almusal, ayon sa huling tala ng DOLE, may halos 270 local at overseas employers ang tumatanggap ng mga aplikante para mapunan ang mahigit 70,000 trabaho. Inaasahan pong bago matapos ang araw na ito, 15% sa mga aplikante ay makakapagtrabaho na on the spot, habang iba naman po ay naipoproseso ang aplikasyon sa loob lamang ng 1 buwan. Hindi naman po natin pwedeng akuin ang lahat ng mga nalilikhang trabaho. Nagbukal po yan sa tiwala ng taumbayan na nagpapatibay sa dating uugang-ugang ekonomiya at nagbigay gana sa mga negosyanteng mula sa loob at labas ng bansa. Mula call centers hanggang sa mga pagawaan ng barko, mas lalo ng engganyo dahil na rin sa tiwala po ninyo. Kinikilala po natin ang pangamba ng negosyante, lalo na ng maliliit na kumpanya. Pero hindi natin kaya magbingi-bingihan sa mga daing ng ating mga minimum wage earners. May proseso po para sa kanilang mga hinaing at nakahain na po ang kanilang mga petisyon sa kanilang mga wage board. Habang nakabinbin ang ganitong mga petisyon, lalo naman pong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga manggagawa at management. Baka naman po pwedeng paspasan na
ng mga wage boards ang pag-aasikaso sa mga isyong ito upang makatutok na rin ang mga manggagawa sa kanilang mga trabaho at pare-pareho na tayong makahinga ng mas maluwag. Kita-kita naman po na hanggat kaya nating madaliin ang ginagawa natin sa mga kabalikat ko pong government worker, pare-pareho po tayong excited sa mid-year bonus. Kaya nga po, yung prosesong dapat sa 15 ng Mayo pa magsisimula, pinagulong na natin. May isa pa po tayong inaabang-abangan, ang third tranche ng Salary Standardization Law 3 na lalabas ngayong Hunyo. Tama po ang dinig ninyo. Sa June at hindi sa July ang pagtaas ng sahod ng mga taga-gobyerno. At bago ho kayo humirit ng Salary Standardization Law 4, noong nagdedebate po kami sa Senado niyan, inamin po ng sponsor ng SSL3 na wala po tayong pera pang SSL3, uutangin pa raw natin. Parang hindi ho yata matino yung magdadagdag ka ng aumento na wala naman pala sa iyo, nauutangin mo lang. Pero masino po si Kalihim Butsabat at ang buong gobyerno, nakahanap tayo ng paraan para yung obligasyon na yan ay matugunan. Pinaaga po natin yan ng 1 buwan dahil alam kong malaking bagay ito, lalo na't magpapasokan na naman. Alangan namang ipagpabukas pa natin ang kaya naman nating ibigay na ngayon. Iyan po ang panata natin simula pa lang at iyan ang paninindigan natin hanggang sa ngayon. Mulat naman po siguro ang lahat sa dami at lalim ng kailangan nating ayusin. Para po kaming bubunot ng kinakalawang na pako gamit ang sarili naming daliri. Nambobola lang po ang nagsasabing sa loob lang ng isang tulog o isang buwan ay magbabago na ang lahat. Kalokohan po yan, alam po niyo yan. Ang maliwanag po, papunta na tayo sa tunay at makabuluhang pagbabago. Hindi po kasi kami manhid. May pakialam kami sa dinaraanan ng bawat manggagawang Pilipino. At nasa isip namin palagi ang lingap at ginhawang kaya naming idulot sa inyo. Hindi kami nag-aatubiling ibigay ang kayang ibigay basta't hindi ito makakasakit sa ating pong ekonomiya at lipunan sa mga darating pang panahon. Hindi kami nagsawang magbalik-balik sa Egypt, Libya o Japan, magastos man o mapanganib dahil alam naming may mga batang naghihintay sa kanilang mga magulang at may mga asawang nangangamba para sa kaligtasan ng kanilang minamahal. Paulit-ulit ko pong hinihimok ang sambayanan. Makiluhok po tayo at huwag lamang makialam. Umambag tayo sa solusyon. Mag-usap tayo ng matino nang sa wakas ay mahawi na natin ang mga barikada at makapagtrabaho pa tayong lahat ng matiwasay. Meron na po kayong administrasyon kumikilala sa mga manggagawa. Meron na kayong pamahalaang mulat na hindi lang kayo basta mga numero sa kapirasong pilas ng papel, hindi kayo mga titik lamang sa makakapal na dokumentong inaabag naman sa mesa. Kinikilala namin ang pagod at hirap ng bawat manggagawang Pinoy. Magsasaka man o mangingisda, driver o call center agent, nagpundar ng puhunan o nagsilbi sa taong bayan. Ngayon pong araw na manggagawa, may pamahalaan po kayong may ginagawa. Makabuluhan, mapagmalasakit at tunay na nakakaramdam. Bago po ako magtapos, gusto ko lang po ipagdiinan. Alam mo nyo, ay nambisong ko po, una kong pangako, job generation. Dagdag natin yung pagkakataon ng mga Pilipino. At palagay ko naman po, nagtagumpay tayo maski papano dyan, tinabla na namin yung seasonal workers na naidagdag ng campaign period, hindi na po naging seasonal, naihanap sila ng trabaho. Dahil sa katunayan po, parang 10% of 1%. No. Ang liit po nung diferensya ng ating unemployment figure. Yun lang po, ng mga 92,000 workers out of 36 million ang hindi po natin napunuan ng trabaho. Sama na po dyan yung 600,000 na taon-taon idinadagdag sa labor force. Yung mundo po, nagbabago na talaga. Sa Japan, alam naman po nyo, dati, di ba, jobs for life. Ngayon po, hindi na ganun. Sa Amerika po, ultimo yung public service workers. Yeah. Gulat po ako, may mga lugar doon, pati yung kapulisan, nililay off na.
Talaga po kailangan tayo gumawa ng mga paraan kung saan, at ito po ang ambisyon ko, may manggagawa tayo, may trabaho. Yung industriya niya po, wala na, gumuho na, lumipat. Dapat yung manggagawa, ang gobyerno, magiging daan, magiging tulay, tutulungan mabigyan ng dagdag na kaalaman, may tinatawag na retraining para may mapasukan trabaho, makisali kung saan man yung growth industries. Dulo po nito, no? Kayong lahat na dumalo tong araw na to, kayo po, paniniwala ko, talaga nag-ahanap tulad ko ng solusyon. Hindi tayo nagpapapogi. Hindi tayo nagpapataasan ng boses lang. Hindi tayo sumisigaw na walang katuturan. Dito po, nag-uusap tayo mahinahon. At kung yan po ang ipagpapatuloy natin. Yung mga nabanggit po kanina, hindi sa narinig. Pero hihimayin po natin doon sa tuloy-tuloy na pakikipag-usap. Yung proseso sa NLRC na napakaraming appeals, no, na baka naman po maubos na lahat yung buhok namin ni Butch Abad, nasa appeal pa rin, talaga po isusulong natin yung mga reformang kanila pong pinag-aaralan na ngayon mabawasan, magkaroon ng katarungan sa lalo madaling panahon. Yung punto po na gano'n natin maging mas responsive yung tripartite wage boards, pipilitin din po natin yan. So, ang naging trabaho ko po, maghanap ng trabaho. Naging trabaho ko po, asikasuhin lahat ng ating overseas workers na sa totoo lang po, noong umpisa hindi makumpleto ang tala nila. Hanapin, tulungan, siguraduhin ligtas. At ang masakit pa nga ho, sabi na bakit kami babalik sa Pilipinas, wala kami katiyakan trabaho dun. Kawawa naman po yung sekretary natin ng Foreign Affairs, naging halos residente na po sa lahat ng lugar na magulo. Kasalukuyan po ay nanggaling siya sa Yemen, papunta naman ng Syria ngayon, nanggaling sa Libya ng 3 beses na, at binabalik-balikan, pati na ho doon sa Misrata, na kung saan meron pa ho tayo yung mga nurses na pinuntahan na hindi bababa sa 5 beses, ay nagsabing dumuna raw sila. So mga kasama, marami po akong problemang minana. Pero tiyak ko po, habang nandiyan kayo, habang mag-uusap tayo ng mahinahon, bakit naman hindi natin mapapaganda ang sitwasyon ng bawat isang sektor? Okay. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat.